Hi guys! So ayun na nga, officially at lilipat na rin kami ng bahay. Grabe na parang kailan lang nag-a-adjust lang kami dito sa New Zealand. Tapos ngayon, lilipat na naman kami. Pero ganun talaga ang life dito. Minsan hindi permanent, minsan adjust ka lang talaga na adjust. So syempre, habang nag-i-empake kami, napansin namin na ang dami na pala naming gamit. Kaya yung iba, hindi na talaga kailangan. Yung iba, pinamigay na lang namin. Yung iba, may sentimental value, pero minsan, kailangan mo rin talagang mag-let go. Kaya nag-declutter talaga kami ng bongga. Kasi sa totoo lang, dito sa New Zealand, hindi uso yung sobrang daming gamit sa bahay. Mas okay lang talaga yung simple, minimal, and practical. Kaya naman ngayon, nandito kami sa IKEA, tumitingin kami ng mga kailangan namin sa bagong bahay. Hindi para bumili ng kung ano-ano yun talagang kailangan lang namin. Talagang magagamit lang namin. Like storage, cabinets, konting organizer. Kasi habang tumatagal ka dito, marirealize na hindi pala paramihan ng gamit ang kailangan, kundi paramihan ng peace of mind. Charis! And ang nagustuhan ko nga sa IKEA is simple lang yung design, hindi siya bongga, pero malinis tignan. Parang buhay lang dito sa New Zealand. Tahimik, simple, pero may quality. Alam mo yung feeling na dati kapag meron kang bagong bahay na lilipatan, gusto mo puno kagad ng gamit like sofa, decor, at kung ano na pa. Pero ngayon, iba na yung mindset namin. Mas gusto lang namin yung isa-isa lang. Kasi bilang migrant dito, hindi madali kumita ng pera. Pinaghihirapan talaga. Every shift, every overtime, may katumbas yun. Kaya bago bumili ng gamit, iniisip talaga muna namin, kailangan ba talaga? And honestly, natutunan ko dito sa New Zealand yung value ng pagiging practical. Like, hindi porket kaya mong bilhin yung isang bagay, bibilhin mo na. Hindi porket uso, kailangan meron ka. Dahil ang mas importante is yung stable ka. Meron kang savings na kapag padala ka sa mga loved ones mo kung kailangan at nakakatulong ka. Kaya naman excited na ako sa paglipat namin sa bagong bahay. Parang bagong chapter ulit. Hindi lang bagong bahay, pero bagong mindset din. Mas simple, mas intentional, at mas grateful. And nga pala, baka ma-misinterpret nyo umuupa lang kami dito, hindi kami bumili ng bagong bahay. Pero how I wish meron na talaga someday. Alam mo yung feeling na minsan gusto mo na rin magkaroon ng sariling bahay dito sa New Zealand. Pero syempre sa ngayon, hindi pa talaga kaya. Marami pa kaming pinaprioritize. Lalo na dito sa NZ, sobrang mahal ng bahay. So habang wala pa, nag-rent muna kami. And darating din tayo dyan, step by step lang. And actually, kaya din kami lilipat kasi mas practical yung bagong place. Mas okay yung location, mas swak sa budget. And dito kasi sa New Zealand, kailangan marunong ka talaga mag-adjust. And ang pinaka-importante sa lahat, dapat marunong ka mag-budget. And ganito talaga ang buhay abroad. Hindi siya kagad stable, hindi siya kagad dream house, and hindi siya kagad success story. Pero alam mo kung ano yung meron? Progress. Kasi dati, nangangarap lang naman kami na makarating dito. Pero ngayon, nandito na kami. Dati, wala kami idea paano magsimula. At ngayon, marunong na kami mag-budget, mag-declutter, at mag-prioritize. And sa totoo lang, hindi naman nakakababa ng pagkatao ang pagrerenta ng bahay. Hindi porket umuupa ka lang, hindi ibig sabihin nun is wala ka nang narating. Lahat nagsisimula sa umpisa. Siguro balang araw, makakabili din. Pero ngayon, grateful muna kami sa kung anong meron. Isang maayos na tirahan, isang safe na lugar, and isang bagong simula ulit. God bless everyone! Bye! You love from crumbling bridges, watching cityscapes turn